Si Lin Mohan ay hindi rin nakaranas ng problema. Tanging si Moyon ang hindi sanay. Kahit na napakaingat niya, muntik na niyang matapakan ng isang maliit na insekto sa lupa nang hindi niya namalayan. Ang insekto ay kasing liit lamang ng 1/10 ng kanyang kuko, kulay berde at halos kamukha ng damo. Nang mapansin niya ito, huli na ang lahat. Mabilis na hinayla ni Lin Moyu si Moyon sa huling sandali. Dahil doon, sumulong si Moyon, ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa ay dumampi sa lupa, naiwasan ang maliit na insekto. Habang pumapasok sa gubat, unti-unting naghiwalay ang mga tao. Halos lahat ay nadikitan na ng espesyal na aura. Tanging ang grupo ni Lin Moyu ang napakaingat at hanggang ngayon ay hindi pa nadidikitan ng aura. May sumigaw, pagkatapos ay naramdaman ang panginginig mula sa paggamit ng kakayahan. May umalingaw-ngaw na pagsabog. Isang ahas ang biglang lumitaw at umatake sa isang miyembro ng grupo, na pinatay naman ito. Nagtaka si Ning Yi. Bakit walang hayop na umaatake sa atin? Ipinaliwanag ni Lin Mohan, dahil dalisay ang aura sa ating mga katawan. Ayaw ng mga hayop dito sa magkahalong aura. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Bai Yuan na panatilihing dalisay ang aura ni Lin Moyu. Kapag hindi nadikitan ng karumihan, hindi ka aatakehin dito. Sa gayon, hindi na kailangang pumatay ng mga hayop dito. Alam ng lahat na kailangang panatilihing dalisay ang aura, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito. Nagtanong si Ning Yi, Ate Han, paano kung maraming hayop ang mapatay? Ngumiti si Lin Mohan, magiging hayop ka at mananatili dito magpakailanman. Tinakpan ni Ning Yi ang kanyang maliit na bibig, namutla sa takot. Biglang humalakhak si Lin Mohan. Niloloko lang kita. Doon lang napagtanto ni Ning Yi na niloloko siya ni Lin Mohan. Nagmakton siya, Ate Han, inaapi mo ako. Ngumiti nang may pang-akit si Lin Mohan at dahan-daang sinabi ni Guru na kapag pumatay ng hayop dito, tataas ang hirap sa mga susunod na yugto. Kapag masyadong marami ang napatay, mapapahamak ka. Nagtaka si Ning Yi, pero sabi ni lolo ko, napakaligtas daw dito. Tumango si Lin Mohan. Tama nga iyon. Kung hindi ka maghahanap ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Totoo iyan. Napansin ni Lin Moyu na ang aura sa ilang tao ay lalong bumibigat. Malinaw na marami na silang napatay na hayop. Ang mga hayop na ito, pagkatapos mamatay, ay nagiging isang kakaibang aura na dumidikit sa pumatay, ngunit hindi ito nararamdaman ng salarin. Napakakakaiba. Ayaw makialam ni Lin Mohan sa problema ng iba. Sa kasalukuyan, ginagamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya, nakatuon sa pagmamasid sa paligid, sinusubukang iwasang makatapak ng anumang hayop, maingat na humahakbang sa gubat. Sa mga sandaling ito, wala nang ibang tao sa paligid nila. Inilabas ni Lin Mohan ang isang bagwa compass, isang bagay na nakita na ni Lin Moyu dati. Kinalikot niya ito sandali at itinuro ang isang direksyon. Doon tayo. Nagtaka si Moyon. May pagkakaiba ba? Ipinaliwanag ni Lin Mohan, kung iikot tayo sa kabilang dako, may isang kuweba. Pagtawid sa kuweba, makakakita tayo ng isang hardin ng prutas. Hindi naintindihan ni Ning Yi. Kung tatawirin natin ang bundok, hindi ba may hardin din ng prutas doon? Hindi. Iba ang hardin ng prutas na ito sa hardin ng prutas doon, sabi ni Lin Mohan at nanguna sa paglakad. Nagsimula silang baguhin ang direksyon. Sa isang iglap, nawala sila sa malawak na kagubatan. Patuloy na nag-iingat si Lin Moyu sa bawat hakbang, maraming beses na pinaalalahanan ng iba na iwasan ang maliliit at hindi kapansin-pansing mga insekto. Hawak ni Lin Mohan ang bagwa compass, patuloy na inaayos ang direksyon, kaya mas mabagal sila kumpara sa iba. Ang iba ay dumiretso lang, sila lamang ang paikat-ikot. Gayunpaman, si Lin Mohan ay hindi nagmamadali. Si Moyon ay nanatiling kalmado. Si Ning Yi naman ay walang tigil sa pagtawag ng Ate Han, panay ang pambabala, na nagpapalimot kay Lin Moyu. Hindi nagsalita si Lin Moyu. Alam niyang ang bagwa compass sa kamay ng kanyang kapatid ay hindi isang ordinaryong bagay. Hindi na kailangang magsalita pa, sumunod na lang. Sa wakas, pagkatapos ng 10 oras, narating ng 4 ang paanan ng bundok. Sa mga oras na ito, ang ibang miyembro ng koponan ay malapit na sa tuktok ng bundok, sa pamamagitan ng mga ulap, makikita ang malabong anyo ng mga tao sa bundok. Patuloy na nagkukwenta si Lin Mohan gamit ang bagwa compass. Naglakad sila sa paanan ng bundok at natagpuan ang isang pasukan sa isang tagong lugar. Ang pasukan ay makipot, sapat lamang para sa isang tao. Isa-isang pumasok ang 4. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang kanilang harapan.
Sa loob ng bundok, talagang may isang hardin ng prutas. Ang hardin ay land iyan, ang mga prutas ay siksikan, mapula, makatas, at mukhang napakasarap. Sabi ni Linmohan, sinabi sa akin ni Guro na ang mga prutas dito ay bahagi rin ng pagsubok. Dito matatagpuan ang pinakamataas na uri, pinakamabisa. Hindi malinaw na. Sinabi ni Mo Xingxia ang gamit ng prutas, sinabi lang na subukang kumain ng pinakamarami hanggat kaya. Kung ano ang ibig sabihin ng pinakamarami hanggat kaya, ay hindi malinaw. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, susubukan ko muna. Nagpasya siyang subukan muna. Kung may problema, maaari niyang gamitin ang damage transfer para masigurong ligtas sila. Una, ginamit niya ang scouting technique. Ang pangalan lang ng prutas ang lumabas, high-grade fruit. Bukod doon, wala nang ibang impormasyon. Kumuha siya ng isang prutas at kinagat ito. Ang prutas ay matamis at makatas. Naalala ni Lin Moyo noong kumain siya ng desert fruit ngayon, pagbabalik tanaw, napakadelikado nga pala noon. Dahil sa paghahanap ng desert fruit, hindi niya alam kung ilang beses niyang inulit ang piitan. Nilunok ang prutas, natunaw ito sa kanyang lalamunan at mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Nang inig si Lin Moyo, naramdaman niyang ang lakas sa kanyang buong katawan ay humupa na parang agos mula sa isang makapangyarihang propesyonal, naging ordinaryong tao siya. Agad niyang tiningnan ang kanyang attributes, Lin Moyo Propesyon, Soul Necrolord Level, 45, 21%, Lakas, Sealed, Fong N, 100 Lex, Sealed, 100 Espiritu, Sealed, 100 Katatagan, Sealed, 100 mga kakayahan, Sealed. Nakita ni Lin Mohan na hindi maganda ang itsura ni Lin Moyo. Munting Yu, anong nangyari? Sabi ni Lin Moyo, na-seal ang lahat ng attributes at kakayahan ko. Natigilan ang tatlo, hindi maintindihan ang nangyayari. Dahil ba sa pagkain ng prutas na ito? Nag-isip si Lin Moyo at kinain ang natitirang kalahati ng prutas. Naramdaman niyang tumaas ang kanyang lakas. Tiningnan niyang muli ang attributes, ang apat na pangunahing attributes ay dumb-oval, umabot sa 200. Nagpatuloy siya sa pagkain ng isa pang buong prutas. Ang apat na attributes ay umabot sa 400. Bawat prutas ay nagdaragdag ng kabuoang 800 attribute points, nahahati ng pantay sa apat na attributes. Naintindihan ni Lin Moyo. Kaya pala kailangang kumain ng marami. Sa kasalukuyan, habang mas maraming prutas ang kinakain, mas tumataas ang attributes, nakapakipakinabang sa mga susunod na yugto. Ngunit nahulaan ni Lin Moyo na tiyak na may limitasyon, hindi maaaring hayaang kumain ng isang tao. Ipinahayag ni Lin Moyo ang kanyang iniisip. Ngumiti si Lin Mohan. Tama si Munting Yu, mukhang ganoon nga. Nagtaka si Ning Yi. Ate Han, alam mo na ba ito dati? Ngumiti si Lin Mohan. Siyempre. Kung hindi, paano ko hahayaang kumain si Munting Yu ng kakaibang prutas? Napilitang ngumiti si Lin Moyo. Hay, napaglaruan na naman siya ng kanyang ate. Ngumiti si Lin Mohan. Bilisan niyo ng kumain. Ito ang pinakamataas na uri ng prutas, mas mabisa kaysa sa mga prutas sa labas, at mas kaunti ang side effects. Nagtaka si Ning Yi. May side effects pa pala ito? Sabi ni Lin Mohan, oo. Kapag marami kang kinain, mabubusog ka. Yan ang side effect. Kapag marami kang kinain, mabubusog ka. Hindi ba normal na katangian yan ng pagkain? Hinaplos ni Ning Yi ang kanyang maliit na tiyan. Huwag kang mag-alala, napakagaling kong kumain. Sumugod siya na parang isang maliit na pusa, pumitas ng 2 prutas, at nagsimulang kumain ng malalaking kagat. Habang kumakain, sumigaw siya, ang tamis ng prutas na ito. Ang sarap, si Moyo naman ay kumain ng mas mahinahon at elegante. Pumitas din si Lin Mohan ng isang prutas at dahan-daang kinain. Habang kumakain, sinabi niya, habang mas mataas ang attributes na nadaragdag, mas kapakipakinabang sa pagharap sa mga susunod na pagsubok. Hindi lang ang 4 na attributes na nakikita natin sa labas, sa totoo lang, mayroon ding isang nakatagong attribute na tumataas. Ang mga mababang uri ng prutas ay hindi kayang pataasin ang nakatagong attribute na ito. Tanging ang mga high-grade na prutas dito ang may kaya. Nagtanong si Moyon, ano ang nakatagong attribute? Humajek-jek si Lin Mohan. Ang attribute na ito ay tinatawag na, Wuxing, Woyang Understanding, Aptitude. Aptitude. Hindi pa nila narinig ang attribute na ito dati. Parehong hindi naintindihan ni Moyon at Ning Yi. Kung hindi nila naiintindihan, ibig sabihin, hindi rin alam ng kanilang mga angkan ang tungkol dito. Ngumiti si Lin Mohan. Sa totoo lang, ang aptitude ay laging nariyan, ngunit karaniwan, napakaliit ng pagkakataon nating gamitin ito.
Halimbawa, bakit ang ilang tao, pagkatapos magbago ng propesyon, ay agad na nagigising ang kanilang talento, habang ang iba ay hindi? Bakit ang ilang tao, kahit pareho ang kakayahan, attributes, at level, ay magkaiba ang kakayahan sa pakikipaglaban? Bakit, kahit parehong umabot sa level 89, ang ilan ay nagiging antas Diyos, habang ang iba ay nagiging pseudo-god lamang? Lahat ng ito ay may kinalaman sa aptitude. Napakakaunting mga bagay ang makakapagpataas ng aptitude, ngunit ang mga prutas na hawak ninyo ay isa sa iilan lamang. Samantalahin ninyo ang pagkakataong ito at kumain ng marami. Nanlaki ang mga mata ni Ning Yi. Ang galing mo, talaga, Ate Han. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ngumiti si Lin Mohan. Lahat ay sinabi sa akin ni Guro. Huwag ninyong ipagsasabi sa labas. Tumango si Mo Yon. Hindi namin ipagsasabi. Tiniyak din ni Ning Yi, tinatapik ang dibdib, pinapangako ko, hindi ko sasabihin. Nagtanong si Lin Moyo, ano bang klaseng tao ang guro mo? Napaka-curious ni Lin Moyo tungkol sa nag-iisang half-god sa lahi ng tao. Ngumiti si Lin Mohan. Napakabuting tao ni Guro. Maliban sa pagiging medyo strikto, halos perpekto na siya sa lahat ng bagay. Hindi niya inaasahang ganoon kataas ang pagtingin ni Lin Mohan sa taong iyon. Bagamat curious, hindi na nagtanong pa si Lin Moyo. Sapat nang malaman niyang mabuti ang pakikitungo ng half-god na iyon sa kanyang kapatid. Nag-isip siya tungkol sa aptitude attribute. Ito rin ang unang beses na narinig niya ito. Ayon kay Lin Mohan, ang paggising ng talento at pag-angat ng propesyon ay may kinalaman dito. Ang pinakamahalagang attribute marahil ay para sa pag-angat patungong antas Diyos. Bakit napakaraming nangungunang propesyonal, ngunit napakakaunti ang makakaakyat sa antas Diyos? Marahil ito ay may kinalaman sa aptitude. Nagpasya si Lin Moyo na kumain pa ng maraming prutas, sinusubukang palakasin ang hindi nakikita at hindi nahahawakang nakatagong attribute na ito. Ang hardin ng prutas sa gitna ng bundok ay napakalaki, ang bilang ng mga prutas ay napakarami. Kahit ilang dosenang tao ang dumating, sapat pa rin ito. Si Ning Yi, na parang matako na pusa, ay kumain ng napakabilis. Sa isang iglap, 5 prutas na ang nasa kanyang tiyan. Bawat isa ay mas malaki pa sa kanyang kamao. Umbok ang kanyang maliit na tiyan. Nagtaka talaga si Lin Moyo kung saan gawa ang tiyan niya at hindi natatakot na pumutok. Ngunit sa kanyang panlasa, hinaplos ni Ning Yi ang kanyang tiyan. Paano ito maituturing na pamatid gutom? Kakaunting prutas pa lang ang nakakain ko. Sa kanyang panlasa, ang kumain ng higit sa 10 prutas ay walang problema. Ngunit ngayon, 5 prutas pa lang, hindi na niya makayanan. Hindi na talaga siya makakain pa. Lumapit si Lin Mohan at hinaplos ang bilugang tiyan ni Ning Yi. Oh, hindi masama. Mukha kang 6 na buwang buntis. PFFT. Muntik nang maibuga ni Moyo nang kinakain niya sa isang tabi. Si Lin Moyo, na laging tahimik at kaunti magsalita, ay kabaliktaran ng kanyang kapatid na mahilig magbiro. Talagang dalawang magkaibang dulo. Nakakatuwa ang pamilyang ito. Mukhang nahihirapan si Ning Yi. Ate Han, bakit ilang prutas pa lang, busog na ako? Ngumiti si Lin Mohan. Kung busog ka na, huwag ka nang kumain pa. May side effect ang prutas na ito. Kung kakain ka pa, baka. Nagmamadaling nagtanong si Ning Yi, baka ano? Itinaas ni Lin Mohan ang kanyang kamay at gumawa ng kilos. Baka, boom, at sumabog ka. Natakot si Ning Yi kaya agad niyang itinapon ang prutas sa kanyang kamay. Pagkatapos ay narinig niyang humajek-jek si Lin Mohan. Doon lang napagtanto ni Ning Yi na niloko na naman siya. Nagmaktol siya, nakasimangot. Sobrang busog na talaga siya. Hindi na talaga siya makakain pa. Kumain din si Moyo ng paisa-isa. Nang makain niya ang ika-6 na prutas, naramdaman na rin niyang busog na siya. Kumain pa siya ng kalahati, hindi na kinaya ng tiyan niya, naramdaman niyang sobrang busog na. Biglaan ang pakiramdam na ito. May hawak pang kalahating prutas si Moyon, ngunit hindi na niya ito makain. Ngumiti si Lin Mohan. Malaki na rin ang tiyan ni Moyon. Munting Yu, kailangan mong managot. Pinagpawisan ng malamig si Lin Moyo, hindi maintindihan kung bakit siya nasangkot. Nahiya si Moyon, hindi makayanan ng biro ni Lin Mohan, namula ang mukha. Hindi siya nang ahas sumagot, alam niyang hindi niya matatalo si Lin Mohan. Iniabot ni Ning Yi ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang tiyan ni Moyon. Ate yon, mukha kang 6 o 7 buwang buntis. Mas malaki pa ang tiyan mo kaysa sa akin. Pinandilatan ni Moyon si Ning Yi. Lintik ka, gusto mong masaktan? Mabilis na umiwas si Ning Yi. Totoo naman mas malaki talaga ang tiyan mo.
Nagharutan sandali ang dalawa. Ngumiti si Lin Mohan habang pinapanood sila, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain ng prutas, dahan-dahan. Hanggang ikapito, tinapat ni Lin Mohan si Lin Moyu sa balikat. Munting Yu, hindi masama ang dalawang batang ito. Gusto mo bang pakasalan? Hindi na nakayanan ni Lin Moyu, tahimik na tumalikod at pumasok sa hardin ng prutas. Sumunod si Lin Mohan, patuloy na nagtatanong, Munting Yu, sabihin mo nga. Ano sa tingin mo? Ayaw mo bang tamasahin ang biyaya ng pagkakaroon ng mga tao sa paligid mo? Ikaw ang nag-iisang lalaki sa pamilyang Lin, kailangan mong magparami ng lahi. Kung gusto mo talaga, tutulungan kitang kausapin sila. Kung hindi sapat ang impluensya ko, nariyan pa si Guro. Siguradong sapat ang impluensya ni Guro. Munting Yu, magsalita ka naman. Hindi nang ahas sumagot si Lin Moyu. Sa ganitong sitwasyon, anumang sabihin niya ay mali. Mas mabuting huwag na lang. Magsalita. Sa hardin ng prutas, isang kakaibang puno ang nakaagaw ng pansin ni Lin Moyu. Mas mababa ang punong ito kaysa sa iba. Iisa lamang ang bunga nito, medyo tuyot. Mula sa puno hanggang sa bunga, mukhang kulang sa nutrisyon. Ngunit naramdaman ni Lin Moyu na hindi pangkaraniwan ang bungang ito. Hawak ni Lin Mohan ang prutas sa kanyang kamay, sinabi, nandito pa pala ang bungang ito? Nagtanong si Lin Moyu, alam mo? Tumango si Lin Mohan. Nabanggit ito ni Guro. Noong pumunta si Guro dito noon, isang kaibigan niyang anak ng langit ang namatay dahil sa pagsabog ng katawan ng kainin ng bungang ito. Ginamit ni Lin Moyu ang scouting technique. Pangalan lang ang nalaman niya, wala nang ibang impormasyon. Ang bungang ito na mukhang kulang sa nutrisyon ay tinatawag na primal fruit. Iba sa mga high-grade na prutas, ang pangalan nito ay primal fruit. Malinaw na hindi sila magkapareho. Nagtanong si Lin Moyu, may lason ba ang bungang ito? Umiling si Lin Mohan. Hindi sigurado. Hula ni Guro, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa sobrang daming attributes na nadagdag, hindi nakayanan ng kumain kaya sumabog ang katawan at namatay. Hindi lang isang beses nangyari ito, may mga namatay na dati dahil sa pilit na pagkain ng prutas. Munting Yu, alam mo rin na ang pagkain ng ganitong uri ng prutas ay magsisel ng iyong attributes at kakayahan, pagkatapos ay magdaragdag ng attributes. Habang mas mataas ang attributes, mas maganda para sa mga susunod na yugto. Ang mga high-grade na prutas ay mas kaunti ang side effects, mas maraming attributes ang naidaragdag. Sa wakas na intindihan ni Lin Moyu, ang pagkain ng parehong bilang ng prutas ay nagre-resulta sa magkakaibang pagtaas ng attributes. Si Ning Yi ay kumain ng 5 prutas, ang kanyang 4 na attributes ay tumaas ng 1,000 puntos. Ito ang lakas ng attribute na kaya niyang kontrolin sa loob ng lupain ng mga ninuno. Kung kakain siya ng mababang uri ng prutas sa labas ng piitan, 5 prutas pa lang ay busog na siya, ngunit ang 4 na attributes ay tataas lamang ng 500 puntos.